Bago tayo magsimula sa content natin mga tropa, gusto ko lang muna sa inyong i-share etong ino-offer ko na printing template na one-time payment nyo lang siyang babayaran. Nakapaloob na dito yung mga application, yung mga Microsoft Word, or kung ano mang mga application for printing business. I-install nyo na lang yan dito. Kasama yan ng mga template na ina-avail ninyo at inuulit ko, one-time payment nyo lang itong babayaran. Lahat ng mga bagong template na makikita ninyo na pinupost ko sa ating Facebook page, free nyo na lang siyang makukuha dahil nga one-time payment lang to. For example, yung mga calendar na 2026 or 2025, another year, makukuha nyo lang din yon ng free. Ito yung kinagandahan neto. Mga tropa, sa totoo lang, simulat sa pool no, mga tropa, nung inoffer ko to, yung iba dito, talagang 2 years nang nakakonect or 1 year nang mahigit. So, para sa akin, mga tropa, napakalaking bagay na neto kung makapag-avail kayo neto. Message nyo lang ako sa ating Facebook page. So, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Mga tropa, meron akong group at marami akong group na sinasalihan dahil pare-parehas nga lang tayo na nandito sa printing business at ang kaibahan nga lang natin, yung mga nai-experience ko, isinishare ko sa inyo para kahit papano maraming matutunan yung mga bagong makakapanood dito sa channel natin. At dito sa isang page na to, meron akong nakitang isang post na itong mga nakaraang buwan pa mga tropa. To tell you honestly, medyo nakalimutan ko na. Nag-post siya dito, sabi niya dito, bakit po may ganitong mark sa likod ng papel? Ang printer daw niya ay Epson 5290, 9 months na daw niyang ginagamit. So kung makikita ninyo, no, may mga guhit-guhit dito at nagtataka siya kung papaano niya yan nakukuha. Mga tropa, to tell you honestly, mai-experience niyo yan kahit na hindi Epson 5290 yung inyong mga printer. Halimbawa na lang kung Epson 121, 3210, 3110 or 3250, may experience nyo to dahil sa kakulangan ninyo sa impormasyon ng pag-maintenance ng mga printer ninyo. Mga tropa, yung mga printer ninyo, hindi lang yan basta-basta ginagamit. Mini-maintenance din yan kapag dumating na sa 6 months na yung mga printer ninyo or 3 months. Syempre, conforme pa rin yan sa kung gaano nyo kadalas ginagamit yung inyong mga printer. Kung halimbawa sa isang buwan nakaka 10,000 print kayo, mas maaga ninyong may experience yung ganitong error. 'Di ba? Sa totoo lang, error na yan kasi nga kulang kayo sa kaalaman tungkol sa pagme-maintenance. So mga tropa, I highly recommend na panoorin niyo yung vlogs ko. Kahit na i-type nyo na lang mga tropa sa search button, i-type nyo lang SciTV Printing Maintenance. Lahat ng mga maintenance na alam ko, itinuturo ko dito. Eto, naka-separate video yan. Kung kayo ay naka-pigment ink mga tropa ko, napaka-importante talaga na i-maintenance nyo yung printer ninyo. At kung gumagamit kayo ng sublimation, talagang mape-prevent yung mga issue or yung mga sira or kung anumang experience na pangit dyan sa mga printer ninyo kung pine-prevent ninyo at mini-maintenance ninyo. Meron tayo ditong full guide, as in full, ibig sabihin nun, lahat ng pwedeng maintenance na gawin dyan sa printer ninyo, isinare ko na dito. Panoorin nyo na lang yan, yung mga to, diba? I-type nyo lang SciTV Print Maintenance, lalabas na yung mga yan. Kahit papano, nasa top search naman tayo, kaya makikita nyo kagad yung mga video ko. Pero anyway, dahil nga gusto kong specific na ipunto etong error na to kung paano nyo to maaayos. Mga tropa ha, i-share ko lang din sa inyo dahil na-encounter ko rin to. Makukuha nyo yung error na ganyan kapag madalas kayong nagpiprint at kung madalas kayong nagkakaroon ng paper jam. Dito nyo yan makukuha mga tropa sa mismong pinaka-printer din ninyo. At dapat kailangan meron din kayo palaging mga tissue kagaya ng ganito. Ayan, eksakto yung pinaka nasa screen natin. Ito talaga yung gagawin ninyo. Kung nakikita ninyo, no, pupunasan nyo yung mga yan. Ayan, kung makikita nyo talaga yan ng malapitan or sa mga printer ninyo, may mga ink yan na naiiwan. Kasi ganito yan. Diba, ito yung pinakailalim kung ano yung pinupunasan ko, tapos lalagyan mo yan ng papel. Diba, lalagyan mo siya ng papel dito. Yung pinaka-printer head, dito siya magpiprint. And kung makikita natin, yung nasa picture, dun sa ipinakita ko nga sa inyo, ayan no, ito yung ilalim. So, ang nangyayari mga tropa, nagkakaroon nga ng ink yung pinakailalim niya. Kasi,
Ayan o, dahil may mga nalalaglag dyan na mga ink, 'di ba? So ang nangyayari, hindi siya natutuyo. Ang ginagawa nung iba, kung hindi ninyo pinupunasan, yung iba binoblower nila. Kumbaga, pinapatuyo nila ng tuluyan. Papaano kung marami nga kayong piniprint? Ang gagawin nyo talaga, i-maintenance nyo yan, punasan nyo yan, kagaya nito. Ayan o, kung nakikita nyo talaga sa screen ha, napakalinaw ng video natin. Ayan o, pupunasan nyo yan, ganyan na ganyan mismo. Para hindi ninyo ma-encounter yung ganung klase, yung nagmamark na kulay itim. May mga maiiwan dyan ng kung ano-ano, di ba? Yung mga debris dyan, mga tropa, alisin nyo lang. Ayan o, punasan nyo lang yan. Ako mga tropa, marami akong alaga dito na cats, kaya kahit papano may mga balahibo yung loob ng printer ko, kaya kailangan ko talaga siyang i-maintenance. Ayan o, so dito sa part na to, kung nakikita nyo ng maayos, nawala na yung mga ink. Ayan yung nagkukos ng mga linya-linya. Ayan o, kuha lang kayo ng pinaka-tissue. At hindi lang basta-basta tissue. Dapat nakalagay dun sa pinaka-tissue ay 3-ply. 3-ply or kaya 4-ply. Kasi kung mga maninipis lang na tissue, naghihimulmol. Yun talaga. 'Di ba? Or kailangan ninyong gumamit pa ng cleaning solution, papatakan ninyo yung tissue para yung mga nanikit na talaga na mga ink mawala. Ayan o, nakikita nyo naman, di ba? Ganyan lang talaga yung gagawin ninyo at aralin ninyo na baklasin yung inyong mga printer. Konti lang naman yung mga turnilyo, mga tropa, sa totoo lang ng Epson na printer. 3 or 5 or 6 lang, makikita mo na yung laman loob niya. So etong video natin, quick video lang to kasi ganun lang talaga yung gagawin ninyo kapag ka na-encounter ninyo yung error na yon. Kung nakikita ninyo, etong part na to, waste ink pad pa rin yung tawag dyan. Ayan o. Ibig sabihin yan, may mga nalalaglag talaga dyan na ink. Kaya nga, ayan yung itsura or yung design ng pinaka-printer natin. So, ang mangyayari dito, kapag ka napuno na to, kapag ka hindi nyo na maintenance, talagang kakalat yung pinaka-itim sa ilalim. Kaya dapat agapayan ninyo or bantayan ninyo. Ayan o, pinupunasan ko, diba? Yun lang talaga. Sana nakatulong yung video natin na to para dun sa error na yon kung ma-encounter nyo man yon. Kahit na dye ink lang yung gamit ninyo, mai-encounter at mai-encounter nyo to. Lalong-lalo na kung pigment or sublimation. Etong maintenance na to, sa totoo lang, natutunan ko lang din to sa isang YouTuber kasi na-experience ko rin yan before. Doon to sa nagbablog na babae. Nakalimutan ko yung pinaka-pangalan nung channel niya. Pero babae yung nagbablog na yon, parang mag-asawa sila. Marami na rin siyang subscribers pero parang tumigil siya ngayon. Na-features ko na yun dito sa channel natin. Nakalimutan ko lang yung eksaktong pangalan niyan. So again, sana nakatulong tong content natin. Search nyo na lang dito yung mga maintenance na kailangan ninyong malaman. Kasi kung papasukin nyo yung printing business, kailangan nyo talagang matuto neto or else yung kinita ninyo, ibibigay nyo pa yan sa technician para ipaayos yung mga printer ninyo. Kung yung ibibigay ninyo dun sa technician na payment at mauuto pa kayo, kung kayo na yung mismong mag-tech or yung kayo na yung mismong mag-maintenance, hindi na kayo gagasta pa, di ba? Do the math, mga tropa. So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi ang mga tropa, wag na wag magpapauto. Message nyo lang ako sa ating Facebook page. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.